Doon na lang ang panahon, igsoon na ang Diyos bakit na siya. Mubalik, ikaw at ako, iyan kuhao, sugatong pa siya. Ikaw at ako, iyan kuhao, lalino nagdusa. Pangalulunod kalipay ang ating matagam-taman, kauban na siya. Pagkaanin lutong kataho, ang langit tulong bulawan ang ating pagalatan, daw sa langit ang iyang kadan-an siya kabulawan. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pakilan, wala na'y kamatayo, Isus. Tulong tanan kalipay, uban sa atong Diyos, kanindot ang langit na matakilan. Siyudad na bulawan, daw sa langit ang pagkatumbang, dayanan sa mga gila na batuin. Subak sa kinabuhi, Diyos ang nabuhin tubig, ginanong sa tulong sa Diyos. Doon na lang ang panahon, igsoon nga ang Diyos hapit na siya. Mubalik, ikaw o ako, iyang kuhaon, sugaton ta siya. Ikaw o ako, iyang kuhaon, lalinong nagdusa. Panganod, lulog kalipay ang atong matagam-taman, kauban pa siya. Ang Diyos ang atong kauban, mga lupa iyang pakilan, wala na'y kamatayo, Dulong tanan kalipay, uban sa ating Diyos, kanindot ang langit na matakilan. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pakilan, wala na'y kamatayo, Isus. Praise the Lord. Okay, din sa John chapter 12, verse 44, nagayon siya, then Jesus cried out, mituaw ang Ginoo. Kining cry dire, dili kining naghilak nga nagluha. Kanang mituaw siya. When a man believes in me, he does not believe in me only, but in the one who sent me. So duha, siya o ang Dios nga Amahan. When he looks at me, he sees the one who sent me. Duha gihapon. Verse 46. I have come into the world as a light, so that no one who believes in me should stay in darkness. Amen. Verse 47. As for the person who hears my words, but does not keep them, I do not judge him, for I did not come to judge the world, but to save. 48. There is a judge for the one who rejects me and does not accept my words.
that very words which I spoke will condemn him at the last day. Ang Dios magapanalangin sa iyang pulong karong buntaga. Verse 37, John chapter 18, verse 37, "You are a king," then said Pilate. Ingon si Pilato, "Hari ka ba?" Mitubag si Jesus, "Tama ka sa imong pag-ingon, I am a king. In fact, for this reason I was born, and for this I came into the world, is to testify the truth. Everyone on the side of truth, listen to me." So mauni ang tuyo na nianhi siya dinhi aron isulti niya ang kinahanglan sa tao. So karong buntaga hisgutan nato kining duha ka misyon ni Jesus ni ining kalibutana. Praise the Lord. Unang misyon sa iyang pag-anhi mao ang pagpahibalo sa giingon kaluwasan o kinabuhing walay katapusan. Ikaduhang misyon, dili na siya muanhi sa ikaduha aron sa pagpahibalo, kundili sa ato nang gipaabot karon mubalik siya aron sa paghukom. Kumusta ka? Ang imong pagkinabuhi nagapadayon ba? So mauna mga igsoon ang ato isgutan karong buntaga. Praise the Lord. Ang first mission ni Jesus Christ dinhi sa kalibutan is to show them and to find them salvation and eternal life. Okay. So mauna ang unang mission, ang pagpadayag. Ang tao wala gyud mahibalo ug wala masayod, butag gyud ang tao. So mauna ingon siya, reason nganong natao ko dinhi sa John chapter 18:37, the reason why I was born here, ingon siya, is to tell you the truth. Ang pagsulti niya sa tinuod. Okay. Iyang gipadayag ni ining kalibutana ang pagpadayag sa giingon kaluwasan. Okay. Ang kaluwasan o kinabuhi nga walay katapusan. Mao ni ang tuyo niya dinhi. Kay kung wala siya, ang tao wala gyud klaro. Mao na nag-ingon ang iyang pulong, I am the way, and I am the truth, and I am the life. No one come unto the Father but by me. Amen. Iyon siya, ako ang dalan, ako ang kamatuoran. So kining buntaga karon, ang mission sa atong Ginoo mao kini ang pagpadayag, to show to the people, ingon siya, the way or to find salvation and eternal life. Mao to nga katong batan-ong dato, nakadungog-dungog na siya, og sa diha nga nakita niya ang Ginoo, mingduol siya, tama ba? Amen. Mingduol siya, og sa iyang pagduol ng utana siya, unsa pa ba'y akong buhaton aron maangkon ako kining kinabuhing walay katapusan. Praise the Lord. Okay. So gisulayan dayon siya sa Ginoo sa pag-ingon, nahibalo ka ba sa mga kasuguan? Og mitubag siya sa pag-ingon, nasayod ako. Okay. So dinhi, kung imong ipadayon ang pagbasa sa Mark chapter 10, gamay na lang ang kulang ni ining batanon na kay ngano man magtutuo siya sa Dios. Ang tanang magtutuo mingon amen. Okay, so magtutuo siya. Ug tungod sa iyang pagka magtutuo, naluoy ang Ginoo kaniya. Og niingon dinhi, Jesus look at him and love him. Sa verse 21 sa libro sa Marcos kapitulo 10, naluoy siya. Ug sa iyang kaluoy, giklaro ni Jesus nga wala gyoy sambingay. Praise the Lord. Gipadayag yun niya ang sikrito aron na maangkon sa tao ang iyang gikinahanglan. Okay.
Diha sa pulong, ingon si Jesus, gamay ka na lang og kulang. One thing you lack, he said. Praise the Lord. Og ang iyang kulang mao kini, ingon siya, ayaw gyud higugmaa ang mga butang nga naangko nimo. Amen ba? Do not love the world or everything in it. Go, ingon siya, seal. Praise the Lord. Ingon siya, ayaw ka naghigugma, ibaligya ka na, ingon siya, lakaw, ibaligya ka na, og himuang nga makabaton kag maayong relasyon sa imong isig katao through giving. Praise the Lord. Mutuo ba mo nga kining pagkamanggihatagon maka-build up og maayong relasyon? Oh, tinuod na ba? Kining pagpanghatag maka-build up nag maayong relasyon sa tao. Cross. Relasyon sa Ginoo. Relasyon sa tao. Praise the Lord. Iyon siya, lakaw. Ibaligya. Og pagtukod, og maayong relasyon sa imong isig katao. Mao na, kung maminaw ta sa mga propesiya karon, na atay mga gipang-ilan na mga propeta sa atong panahon. Kining tuig sa pagpangandam. Year of preparation. Okay, so manghinlo na. Amen. Na malandong kung maayo ni ani ba, ingon ko kining rapture mo gyud ning atong gipaabot ba. Mo gyud ning gipaabot nato kining sakgaw, pero akong gitanaw, balik og tanaw, una gyud ang mga patay. Mga patay nga naay Kristo. Tanawa ra gud ninyo na sa 1 Corinthians o sa 1 Thessalonians chapter 4, nagkapareha gyud sila. Tanaw na to ha, una ang mga patay. Iyon siya, dili kita magauna sa mga patay, nangamatay. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo. Diarao. Praise the Lord. Nara sa 1 Corinthians chapter 15 verse 51, 1 Corinto 15:51. Ang importante diha na andam gyud ta. Ingon siya dinhi, listen, I tell you a mystery. We will not all sleep. Kaning sleep dere, patay na, dili kitang tanan mga matay. Lahi maning sleep o kining patay nga giingon sa Biblia. Ang patay gyud kaning taong mamatay nga wa gi Kristo, patay gyud na siya. Pero kining Kristohanon, mamatay ang lawas, natulog na siya, ingon ang Bible. Ingon ang John chapter 11, si Jesus, si Lazaro natulog. Okay. Ingon siya, we will not all sleep, but we will all be changed in a flash, sa kalitra kuno, in the twinkling of an eye, usa ka pagpamilok. At the last trumpet, the trumpet will sound, the dead will be raised, imperishable, mabanhaw ang mga patay. Una, ang mga patay, sunod, ingon siya, and we will be changed. O kita usab, mga usab. Okay, din hinapunta sa 1 Thessalonians chapter 4. Tanaw na po nato ang Thessalonica. Chapter 4. Verse 16. For the Lord Himself will come down from heaven. Mao na ning rapture na ni. With a loud command, with a voice of archangel, and with a trumpet call of God.
Okay, nana mo sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 16. Iyon siya din and with the trumpet call of God, the dead in Christ, okay, katong mamatay nga walay Kristo, dili na siya mobangon. Praise the Lord. Maunay akong study sa wala pa ta moabot sa 20th century, kining 20th ba? Kining 20th century nato. Katong nag-19 ba ta? Mauni ang akong gina-studyhan, gina-seminar nako kadtong sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. Water, blood, and spirit, tulo. Mo nang akong i-diagram mag-seminar ko. Water, blood, and spirit. Okay, unsa nang water? God the Father. Unsa tong blood? Jesus Christ, God the Son. Unsa tong spirit? Holy Spirit. So katong tubig, God the Father, mao to ang lunop. Katong dugo, mao to'y bayad sa mga sala. Og karon sa atong 1990s pa to ha. Katong espiritu mao na tong panahon na. Praise the Lord. So mga tatag, come Holy Spirit, I need you. Unya nag-ingon pa gyud sa 1 Corinthians chapter 15. Ingon siya, wa ba kamo masayod na kamo ang templo sa Dios ug ang espiritu nagapuyo. Gikan sa tubig, dugo ug espiritu, dundun na pay usa ka kwarto. Mao na tong rest day. Mao tong butang millennial kingdom. 1,000 years. Mupuyo patawag 1,000 years. Maunay akong study sa Biblia. Pero wa ko kabalo kung siya paagi sa Ginoo. Unya, diha na sa espiritu, mahitabo na ang rapture. So mabanhaw pag-una ang mga patay. Mga patay nga naay Kristo, pero kadtong walay Kristo, dili na siya mabanhaw. Okay. Dili na siya mabanhaw hangtod na musulod na kita sa the millennial kingdom, 1,000 years. Wow. Pagsulod sa millennial kingdom, okay, diha sa before ang millennial kingdom na di ang rapture. Okay, kini atong gipaabot ron, mo ra gyud ani na gyud ni ba, dagana. Praise the Lord. Sa diha na mo balik na pod ang mga Kristohanon niining kalibutan na, mo ra dunay renovation pagabuhaton sa Ginoo. Sunugon ang kalibutan, tanang mga bakterya ut-uton sa Ginoo o sa manaog. Ano, dili pa di ay millennial kingdom pa. Adto na di manaog ang New Jerusalem human sa 1,000 years. Mao man ay giingon diri sa pinadayag. Bantayan ninyo ha. Okay, dili pa manaog ang New Jerusalem. Mupuyo pa kita og 1,000 years. Dili ka ba malipay niya na? Gamay ra ning kinabuhi ang anaan ko nato, mag-edad ta og mga 70, wala na 80, wala na sakit ng mga hawak ug tuhod. Pero sa millennial kingdom, walay pagkatigulang, walay sakit, wala. Unya na po ko'y na-istadihan diha na morag mahiapil pod ang kining pipila ka mga dili Kristohanon nga makaapil sa millennial kingdom. Sa akong study na ha, nakuha na ko na kang Larry Larkins. Sa akong study na. Unya sila, muidad na ang ilang mga bata og tag 100 years. Mabuhi sila. Pero kita, everlasting life. Murag ana ba ang istorya, ang ilang ang study ba? Pero kadtong nangamatay, gikan niya itong 1980s, ano to, magsugod sa numero, nga walay Kristo, hangtod musulod sa millennial kingdom, muagi pag 1,000 years, dili pa mabanhaw. Pero kadtong nangamatay nga naay Kristo, makaapil siya pagpuyo sa millennial kingdom. Si Tuyong. Okay. Makaapil.
1,000 years. Pero katong nangamatay nga walay Kristo, dili gyud makakitilaw, dili gyud sila mabanhaw sa 1,000. Patay ra gihapon sila. Mauna ang akong study. Hangtod na mahuman ang 1,000 years, kay wala na may pagpagkasala, ingon ang Biblia, sa dili pa musugod ang millennial kingdom, gapuson, as pinadayag, chapter 20, gapuson ang yawa, ihagbong siya sa lawom nga bungaw, siliuhan. Dili na siya ka panghilabot. Mo na nga magpuyo nga malinawon ang mga tao. Unya human sa 1,000 years nato nga puyo, buhian na po daw ang yawa. Mao na giingon sa Biblia. Buhian ang yawa. Nabasa ba nako ang Thessalonians? Wala pa, no? Mana nga mabanhaw ang mga patay? Okay, humana. Dinhi sa tanaw na nato Revelation chapter 20. Praise the Lord. O di ara, pinadayag 20 ta. Nakuha ba niyo yung istorya? More nagdiagram ko ba? More nagdiagram ko, no? Unsa to sa 1 Thessalonians chapter 5:23, mao magina. Di man ko malimot kay tig seminar magina ko na. Tubig, dugo ug espiritu. Mag-ana-ana man ko 1, 2, 3. Then 4. Nya katong 1 nga ingon ni ana mo to ang tubig. Unya ang ikaduha nga ingon ni ana mao to ang dugo. Ang ikatulo nga ingon ni ana mao to ang espiritu. Ang ikatulo ni ana mao na ang 1,000 years, the millennial kingdom. Mao na siya. Okay. Manaog ang paghuman sa 1,000 years. Mao ni diri When the 1,000 years are over, nasa verse 7. Pinadayag 20 versikulo 7. Mananga basa gyud tag Biblia kay moabot ang panahon wala na gyud Biblia ba pangwaon yun ni. Mao may gisulti sa Biblia. Uhawon ang mga tao kadtong dili tigbasa mao na nay panguhawon. Magpangutana na nasulat ba na ba na diha usa kinahanglan niya pa ni dinhi paningkamot katong lockdown. Oh, praise the Lord. Ingon din niya ang verse 7, paghuman sa 1,000 years, si Satanas i-release. Buhian siya. Verse 8, and will go out to deceive the nations in the four corners of the earth. Oy, naagide po yung mga kanasuran sa millennial kingdom. Pero nindot ang pagpuyo. Imagine, 1,000 years. Walay nakapuyo og 1,000 years sa Old Testament. Hapit lang si Matusila 969 pero wala kaabot og 1,000. Okay, ingon din mugawas ang yawa aron sa pag-deceive sa mga kanasuran sa upat ka kanto sa kalibutan. Four corners of the earth. North, news, east, west, south. Iyon siya. Gog and Magog. Iyang tigumon, gather them for battle. Oy, suko si Satanas, no? Makig-away siya. In number, sa ilang gidaghanon, they are like the sand on the seashore. Okay, grabe gid no? Nya, verse 9, dito, magtapok na sila. Magmarcha sila across the breadth of the earth and surrounded the camp of God, God's people. Surrounded the camp of God's people. The city he loves, but fire came down from heaven and devoured them. Okay, so maunang may tabo sa human sa millennial kingdom. And the devil who deceived them was thrown into the lake of burning sulfur, where the best and the false prophet had been thrown. They will be tormented day and night forever and ever. Praise the Lord. Dili gyud ni ingon kalibutan gisunog.
usa ka grupo, usa ka dako nga panagtigom nila nga makig-away batok sa mga katawhan sa Dios, mga sunog sila sa kalayo. So mao na siya. Unya, sa diha nga mahitabo na kana, praise the Lord, ingon ang Biblia, tanang mga butang, everything, ingon siya dinhi, making everything new. Okay, magwapo na. Tapos diha na, manaog na ang new heaven, katong giingon, the new Jerusalem. Okay, so, kita nga niya pa karon ni ini kinabuhi morag na kanada ay mga view. Praise the Lord. So angay tang malipay, amen ba? So dili ta mahadlok sa mga panghitabo unsay mga dagan sa kalibutan. Okay, lockdown o na kay sa tinuod lang wala nagyud dato ug wala nagyud pobre. Kay ang atake sa yawa dili ang imuhang espirituhanong kinabuhi kay di man siya katandog ni ana ang tiyan mo hilabtan niya, gutumon ka. Si Jesus tiyan may gitira sa yawa, katong sa Matthew chapter 4 niingon ang yawa, kung anak ka man sa Dios, ingon siya ba gigutom gyud ni ba kay nagpasting ni siya, gutom gyud ni, kung anak ka man sa Dios, himo ang tinapay kanang mga bato. Okay, so gihimo ba niya? Wala. Ingon dayon si Jesus, nahisulat na, ayaw tintala ang imong Dios. Praise the Lord. Kaya ba ni Jesus himoong tinapay ng mga bato? Bisan pag si Satanas himoon pag ensaymada, pwede kayo. Okay. Kaya kayo buhaton niya. Tagan ng bato pa mayang buhaton. O si Satanas mo ibuhaton niya og ensaymada, di pwedeng kaya. Okay, so tiyan ang tirahon sa yawa. Kabantay mo karon? Tiyan. Oh. Walay gawas sa balay. Tanang dagko nga mga establishmento, mga maayong sweldos trabaho, okay ra gyapon siguro, okay ra na sa gobyerno, pero mga negosyo moarag mo collapse na lagi. So nakita ni nila nga kaya nila. So wata kay balog unsay plano niya ni, dili ta angay mahadlok og babalaka. Ayaw lang yung kalimot, simbaha ang Dios. Simbaha ang Dios, dayga ang Dios, buhat og maayo at tubangan sa Dios. Wala ni laing maayo. Amen. Wala nagyulaing maayo. Okay. Kaya sa tinuod lang, dili yun ta nila matugkad. Dili ta matugkad. Kita makatugkad nila. Kung imong panlantawon sila, wala na. Kapuliki na o naglisod na yung mayo. Mora gigukod sa kabalaka, gigukod sa kahadlok. Unsay madagan og mahitabo. Pero ikaw, katawhan sa Dios, relax. Amen? Ayaw wada, ayaw kalimti, nga naay Dios nga dili gyud bakakon, dili nagapamakak, magtuman sa iyang gisaad. Og ang iyang saad nagaingon, dili ko ikaw biyaan, dili ko ikaw talikdan. Atong palakpakan ang pagpasalamat sa pulong sa Ginoo. Musugot kag sa dili. Ang Matthew chapter 5:17 man siguro to. Matthew chapter 5 verse 17, na tanang nahisulat, apil ang period, matuman pagyod. Praise the Lord. Bisan pa daw period, tumano na. To, tanan nga nahisulat din Pidaw, mao ba ni siya? 5:17. Adara, do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them but to fulfill them. I tell you the truth sa 18. Until heaven and earth disappear, not the smallest letter, not the less stroke of a pin, bisan tuldok,
will by any means disappear from the law until everything is accomplished. Tumanon yun ni tanan. Kining giingon nga mga, okay, sa milabay pang mga panahon, ang dato ang pobre-pobre, pero karon pantay yun ni tanan. Praise the Lord. Di yun makabangon. Kung saon pagbangon, okay, bilyon ang nangawala. Unya maghuna-huna sila na makabawi pabaka kita ni ini. Mabawi pabaka ni. Okay. Na ay mga dagko na mga mall, palinyahon ang mga tao. Tagsa-tagsa, unya dako nga mall, upat ra ka customer ka puli-puli. Mabawi ka na. Praise the Lord. Di para sa unang panahon, sulod gawas mga tao. Praise the Lord. Tama na ang giingon sa libro si Ezekiel. Kung nakabantay mo ito, nagwari ko diri, Ezekiel chapter 7. Tanahon daw nato bi ang Ezekiel. Okay. Ezekiel. The day is here. Verse 10. It has come. Doom has burst. Mubutog yung kunong mga kalisod ingon siya. Doom has burst forth. The rod has budded. Arrogance has blossomed. Yan na. Verse 11. Violence has grown into a rod to punish wickedness. None of the people will be left. None of that crowd. No wealth. Nothing of value. Okay, mga bandi, ingon siya, wala na. The time has come. The day has arrived. Let not the buyer rejoice. Buyer, kaning pumapalit, dili na magmalipayon. Not the seller, grieve. For wrath is upon the whole crowd. The seller will not recover the land he has sold as long as both of them live. Wala na, magahuna-una, mabawi pa ba ni? For the vision concerning the whole crowd will not be reversed because of their sin. Mauman di ay na ang hinungdan sa ingon ni aning panghitabo kanang giingon sala. Doon ay usa ka propeta nga nagaingon siya, ang Ginoo nagaingon, wala daw siya magpadala. Ingon ang Ginoo, I did not send, but I allowed. Okay, so nagpasabot na tugot kini sa Ginoo kay ang kalibutan hilabihan na gayod, kadili na gayod mao. Praise the Lord. Mga kabataan, tanan, matud pa, dili na, lahi na ang mga batanon karon ikumparar sa unang panahon. Panahon pa sa akong ginikanan, iyon siya, sa kami pa ang nagdalaga, na ay mamisita sa among balay, manago sila sa kwarto. Okay. Mahadlok sila sa ilang ginikanan. Basta nalaw ka ni mamisita wa. Manago sila. Mugawas lang sila og tawgon nga gawas mo diha day kay nay inyong bisita. Sila manago. Pero karon ang maginikanan mao nay patagon. Tago sa dito, sulod tay. Lahi na gyud ang panahon. Praise the Lord. Mga bata matay ngala ka nga maayo ning bata kay dili nakundatan. Aw di ay nalukop na niyag tuyok ang tibuok kalibutan. Sulod sa usa ka mangit-ngit nga kwarto, tuwa dito nalingaw siya maayo. Wa siya maibalo na ang iyang lawas na kinahanglan na maugnat unta ang iyang mga ugat ug kusog. Matingala ka bata pananay gipangbati. Nawala na ang mga dula nga mga siyatong tumbalata, biros, tigso. Unsa pa tong mga dula to? Praise the Lord, labay-labay og kining bulang nga lukay, ginukdanay, tago-tago. Okay, lahi na ang atong panahon. Makaingon ka nga ang atong anak, perte na yung butana, dili na laagan, pero daghang problema na di ay nahimo di ay sa gawas kay ngano
Bisag kinsa na may ikaistorya, hallelujah, grabe ang teknolohiya karon. Ug tungod kay nag-anam ang atong teknolohiya, kagrabe, nag-anam og kalayo ang Dios. Pwede man tuod sa ginikanan sa pag-ingon, simba, simba ta. Madaman tuod na, pero naay panultihon, pwede nimo guyuron ang kabayo sa sapa sa tubig, apan kung imong paimnon, dili mapugos pagpainom. Mapugos nato ang atong mga bata sa pagdala simbahan. Pero ang pagsimba, praise the Lord, lahi ang pagpaminaw sa pulong, lahi ang pagsimba. Ang pagsimba mauman ang pagdaig, ang pag-awit, espirituhanong pagsimba diya sa Ginoo. Mauni ang atong gihimo, nagasimba kita, lahi ang simba, lahi ang pagpaminaw. Lahi pod ang parte sa offering, lahi pod na siya. So matag parte sa atong panagtigom, dunay lahi-lahi nga parte nga mahitabo sulod sa atong kinabuhi. Praise the Lord. Mahitungod sa pagsimba, imong gisimba ang Espiritu. Amin ba? Gisimba nimo siya. Sa kinasing-kasing imo siyang gidahig. Praise the Lord. Imong gibanding nimo ang Ginoo. Sa pagpaminaw sa pulong, lahi sab kay pinaagi sa pagpaminaw imong gi-exercise. Praise the Lord. Imong gi-practice. Ang pulong imong gisunod, unsay iyang ginalitok o ginasulti dinhi, mo'y imong gikinabuhi. Lahi ang pagsimba. Praise the Lord. O sa diha nga mag-uban ang pagsimba o ang pagkinabuhi, dali ra gayud nimo matagbo ang presensya sa Ginoo. Amen. Atong palakpakan ang atong Ginoo ni anang pagpagi. Okay, diri sa Ezekiel na pud laing bahin, dinhi sa verse 18. Okay. Dili pa gid noon siguro full blast kining mga panahon na apan hapit na. Okay. Naana si Jim, ingon siya pag madto kag Davao, naana muhunong ka na diha sa may panabo, naanay barcode na ihatag ug ayaw gid na pagwada kay mao nay gamiton sa sunod na usap man ang sunura. Praise the Lord. Hallelujah. Kitang nakasabot na gyud ta. Oh, amen. Praise God. Okay, so diri Ezekiel chapter 7 verse 18, they will put on sackcloth and be clothed with terror. Praise the Lord. Their face will be covered with shame, and their heads will be shaved. Okay, upawan ang mga ulo, ang ilang mga naong muarag magtago na sila sa kaulaw. Verse 19, they will throw their silver into the streets. Ang ilang mga salapi, silver, mo man ni salapi man diha sa Bisaya, will throw their silver into the streets. Ipanglabay na. Dili na gani anam-anam na nga ang piso, dili na punito ng usahay. Labi na katong nait gagmay na yung kaayo nga tag 25 centavos na, wala na. Himuon na lang nagtakyan sa panibuhaton diha, no? Okay, and their gold will be an unclean thing. Wala na. Dili wa na gibili ingon ang Biblia. Their silver and gold will not be able to save them in the day of the Lord's wrath. Adlaw sa kapungot, ingon siya, ang ilang mga bahandi, ang ilang mga butang, ang ilang mga bulawan, dili na kana makatabang sa adlaw sa kapungot. Kining adlaw sa kapungot, ipahinumdom nako ninyo, wala kay labot. Amen. Unsa na nga verse? 1 Thessalonians chapter 5 verse 9. Wala tay labot. Okay. Wala tay labot. Gawas kun wala ka magkinabuhi sa kabubuton sa Ginoo na kana.
Okay. So dinhi makita nato na kining dagan sa atong panahon. Praise the Lord. Nibalik naman ang Ginoo. Natao naman siya. Motoy pag-anhin niya dinhi aron mapadayag sa Ginoo ang gipangita sa tao. Okay, mo itong giingon niya sa John chapter 12. Praise the Lord. Mauna ang tuyo niya aron mapahibalon niya diha sa nagkinahanglan. Mao ni ang iyang first mission on earth. Okay, is to show them the way to find salvation. So walay lain, ang tanang nakakaplag sa kaluwasan maingon amen. Tinuod na, walay lain, Jesus. Iyon siya, ako ang dalan, ako ang kamatuoran, ako ang kinabuhi. Walay makaadto sa langit sa akong amahan. Mao ni gipadayag niya ni ang everlasting life. Ug sa diha nga nadawat nimo kini, dili na kana mawala pa. Atong palakpakan ang pulong sa Ginoo. Mao na giingon ni Jesus. Praise the Lord. Mao na giingon ni Jesus. Iyon dayon si Jesus na okay. Iyon pa si Jesus. Marta, Marta, nganong nagkapuliki ka? Usa lang ang gikinahanglan sa tao. Ug karon naana sa imong igsuon nga si Maria. Okay, ngano man di ay unsa man di ito? Walay lain. Ang nakuha ni Maria mao ang pulong sa Ginoo. Amen. Okay, amen. Walay lain. Ang nakuha ni Marta ang pulong sa Ginoo. Ngano nagkapuliki ka? Okay. Usara ang gikinahanglan sa tao. Og karon nakuha na sa imong igsuon. Og diha kaniya dili na gyud na atong palakpakan ang Ginoo. To God be the glory. Dili na gayud kana pa mawala. Bisan kanusa. Gawas kon ikaw maoy mo biya sa Ginoo. Mao na ang first mission. Ang ikaduhang mission ni Jesus is to judge people how they live. Kumusta? Kumusta ba mo? Okay. Ang tanan nga naay kalayo, mingon amen. Amen. Ayaw wadang kalayo. Mauna ang mission sa Ginoo kanato sa iyang pagbalik when Jesus comes again. His main purpose is to judge people. Okay. Iyang hukman ang mga tao. So dinhi makita nato dinhi ang mga maayong mga bersikulo na atong giandam dinhi sa mapanalitan sa Revelation chapter 20. Tanaw na to ang Revelation chapter 20. Okay. Pinadayag, Kapitulo 20. Okay, mauni. Then I saw a great white throne and him who was seated on it. Verse 11. Pinadayag 20, versikulo 11. Okay. Then I saw a great white throne and him who was seated on it. Earth and sky fled from his presence, and there was no place for them. Verse 12. Then I saw the dead. Nakita ko ang daghang mga patay, great and small, standing before the throne, and books were opened. Another book was opened, which is the book of life. The dead were judged according to what they had done, as recorded in the books. Hukom na. Ang pagbalik sa Ginoo mao ang pagpanghukom na. Tungod kay ang tao gitudloan naman siya unsaon ang pagkinabuhi.
Okay, mabati nato tungiyaging mga Domingo nga wa na gyud tay kita-kita dinhi. Ang uban mo arag muingon na lahi ra gyud ay ang musimba og wala tay simba. Ingko bitaw. Lahi ra gyud. Sa wala pa ta makasinati og ingon ni ani maora og kitay nagbuot, pwede mo simba, pwede ra po dili. Kay naa pa may sunod Domingo makasimba. Pero pag ingon nga wala nagyoy mas gathering, diha na. Pero wala mag-ingon nga gidid-an kita pagsimba. Sa atong panimalay, musimba kita. Kay mao kanay opportunity na matigom nato sila. Matagad na nato sila sa atong panimalay. Praise the Lord. Amen. Wala mag-ingon nga dili na kita pasimbahon. Wala ta dinhi magsimba pero sa atong balay makasimba ka. Dili gyud na mapugngan ang pagsimba. Kay bisan gani ikaw na lang usara makasimba ka diha sa Ginoo. Amen. Gawas kung dili gyud ka tigsimba. Kung wa gyud ka maanan og simba, bisan anhi sa sulod na sa atong building kay wa ka man maanan og simba, panahon nga magsimba, ang imong mata nagasuroy-suroy yung nagapaniid. Wa gihapon ka magasimba. Okay, kung pagutanon ka sa imong higala sa gawas, diin ka man gikan, mutubag gikan nagsimba. Hallelujah. Itong palakpakan ng pulong sa Ginoo diha. Ayaw kalimot panahon nag mag-worship kita dinhi, kitang tanan musimba sa Ginoo. Ibayaw ang makamot niya, bati ang naa siya uban nimo. Tapad siya nimo. Bati ang yun na, maog yun na ang pagsimba sa Espiritu. Praise the Lord. Kay kung musimba ta nga daw sa wala lay na hitabo, wala yun ka magasimba. Kay kining pagsimba, sudlunon. Hallelujah. Mao gani nga naay praise, naay mga pagdaig. Sa diha nga magdaig ta sa Ginoo, praise the Lord. Sa diha nga mahuman sa pagdaig, sulod ka na sa pagsimba. Sudla ang pagsimba sa Ginoo. Okay. Okay, ipadayon na ko ang Revelation chapter 20. Praise the Lord. Nagaingon siya dinhi, praise God. Verse 14. The death and the Hades or Hades were thrown into the lake of fire. Itambog ang kamatayon o ang Hades didto sa linaw nga kalayo, lake of fire. The lake of fire is the second death. Kining linaw sa kalayo mao ni ang giingon ikaduhang kamatayon. If anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown. Itambog siya ngadto sa linaw nga kalayo. Praise the Lord. Palakpakan nato ang pulong sa Ginoo. Naa nagyoy answer daan, nanay answer daan. Praise the Lord. Kanang mga theist or the atheist, praise the Lord. Kanang atheist mo ni mga tao nga naay Ginoo. Okay. So mauna siya. Moingon sila atheist, walay Ginoo. Moingon sila nahitabo ra man ni kay do na may Big Bang. Hantod na nagsugod na kuno sa hantod na himo nga ingon ni ana ba? Pero kitang mga theist, praise the Lord, nagatuo ni ini, tanan nga nahisulat dinhi, imo gyud ni tanan. Tanang saad sa kayuhan. Kasagaran sa mga libro na ay author, pero kini, way makita nimo kinsay author dire. Tanawa sa pinadayag, wala gyoy makita nimo. Wala. Okay, lahi sa ubang mga libro, no? Ang atong Biblia, bidaw, tanaw na ko na akong Book of Revelation. Okay.
Tanaw na to diri. Okay? Naraw, last niya. Last verse. The grace of the Lord Jesus be with you. The grace of the Lord Jesus be with God's people. Amen. Mora. Wala na wala. Okay. Salamat sa Ginoo. Itong palakpakan ang pulong sa Ginoo. To God be the glory. So, unsay giingon sa Biblia, bulahan ang nakaambit sa unang pagabanhaw. Praise the Lord. Unsay but pasabot ni ining bulahan ang nakaambit. Na tanawa sa Revelation chapter 20. Akong ipasabot ninyo ni kining bulahan. Kaning bulahan nga nakaambit sa unang pagabanhaw. Pinadayag 20 versikulo 6 na ana mo diha. Blessed and holy are those who have part in the first resurrection. Okay. Ang Greek word niya ni is anastasis. Anastasis means rise to life again. Blessed and holy are those who have part in the first resurrection. The second death has no power over them. Makaingon ka, ninduta, no? Bulahan ko itong unang nabanhaw kay pagkamatay ni Hesukristo sa diha nga gilansang siya sa krus, ni kurog man tong yuta unya, nangasip-ak ang mga bato. Sa Matthew chapter 27:51 man siguro na nangasip-ak ang mga bato unya, nangabanhaw ang mga patay unya, nanglakaw ngadto sa syudad. Okay, so ang ingon ni ani, ang first resurrection dunay tulo ka events. First resurrection letter A, first resurrection letter B, first resurrection letter C. So kining tulo, first resurrection kini, A, B ug C. Kadtong first resurrection letter A, mautong nangasip-ak ang bato. Nasa Mateo, itong tanaw na. Matthew chapter 27 man to. May daw? Yeah, 27. Oh, di ara 51. Matthew chapter 27, at that moment, verse 51, at that moment the curtain of the temple was torn into two from top to bottom. The earth shook and the rock split, nangasipak. The tombs, okay, mga lungon. The tombs broke open, and the bodies of many holy people who had died were raised to life. Raised to life. Okay. They came out of the tombs, and after Jesus' resurrection, they went into the holy city. Oh, nanglakaw sila. So mao na ang first resurrection letter A. And ang first resurrection letter B, mao ning rapture. Mao niya itong ipaabot. Amen. Amen. Ang first resurrection letter C, mao ning Romans chapter 11. Okay, unsa man ning Romans chapter 11 ni? Ang Romans chapter 11 verse verse 25. Mao niyang first resurrection letter ABC, letter C. Romans 11 verse 25. Mao ni ang study nako hagikan sa kang lari-larkin pud ni. I do not want you to be ignorant of His mystery. Di ko gusto nga kamo magpabilin nga dili mahibalo sa mga butang tinago. Ingon siya, brothers, so that you may not be conceited.
Israel has experienced a hardening in part until the full number of the Gentile has come in. Pag-abot ko no sa insaktong gidaghanon sa mga Hintil, i-cut off ang grasya sa kaluwasan. Ibalik ang kaluwasan ngadto sa Israel. Unya maluwas sila. And so all Israel will be saved. As it is written, the deliverer will come from Zion. He will turn godlessness away from Jacob. So ibalik ang first resurrection, letter A, katong pagkamatay ni Jesus nga naay mga patay na banhaw nya nanuroy og syudad. First resurrection, letter B, rapture, kining atong gipaabot. First resurrection, letter C, kaluwasan sa Israel. Kuhaon na sa Hintil, pag muabot daw ang insaktong gidaghanon sa mga Hintil, kuhaon ang kaluwasan, ibalik na sa tag-iya sa Israel. Sila na. Sumala sa study sa Biblia, nga akong natunaan gikan kang Larry Larkins, ang mga taga-Israel mao gyud daw kunoy mubaha gid kuno ang dugo. Okay, pero ang mga Hintil rapture, salamat sa Ginoo. Salamat sa Ginoo. Salamat ni ana. Rapture. Praise the Lord. Pero mao lagi na muuna ang mga patay. Praise the Lord, magsunod dungan. So ingon dahil ni ana atong palakpakan ang pulong sa Ginoo. Okay. Kining rapture kung atong isgutan, daghan ni siya og mga events na ay basta kay tulo ni siya. So di na lang ta maguna-huna na apoy maingon nga naas kasakitan, okay ra gyapon. Importante de ready. Amen. Ready. Ang tanang anda maingon amen. Mao lang i-prepare ang atong makasing-kasing. Kining lawasa manaay sakit o walay sakit, patay gini, balik gini sa yuta. Okay? O niya, moabot ang panahon na siguro na anay mga inunta kahadlok ba sa atong unod. Okay. Mo na ngay butang sa kasing-kasing Romans chapter 14. Ingon si Pablo, mabuhi og mamatay. Praise the Lord. Iya gyudta sa Ginoo. Romans 14, tanawan na ninyo. Verse 8, if we live to the Lord. And if we die to the Lord. So, whether we live or die, iyagyudta sa Ginoo. Atong palakpakan ang pulong. Muabot gyud ang panahon, igsoon. Muabot gyud ang panahon. Praise the Lord. Na karon gipasimba pa man ta. Muabot yung panahon. Wa na mabuti kataguan ug asa ka. Okay, tawag-tawagon na gyud ta ni. Unsa man ka ngano di man gyud mo muto. Okay. Unsa may sala namo nga wa may maghimog krimen. Okay, muabot gyud ang panahon, ang yawa na gyud mao na gyud muhari. Ang tanan nga ayan ni Kristo, butangan yun nagkahadlok. Pero ang Biblia nagaingon, dili kanako biyaan. Dili kita niya biyaan. O niya, Matthew chapter 10, verse 28. 28 man siguro na, or 27. Yun siya, ayaw kahadloki ang mupatay sa lawas. Sa sakit, magod po paminaw ni. Ang ako ganing tudlo na naay nagsiwil nga unod unya magmidyas ko. Sabod kaayo ba ko nga ipaputol gyud ka ako nagiduntan ng laslason og kutsilyo, sakit man gyud paminaw mahadlok man ko, talawan man gyud ko ni ana. So niadto gyud kog doktor kay nag-lockdown man iko nga maayo ni kay ipaoperahan ako ni kay igong maayo inaani man ani mga schedule wala na. Okay, gipa-operahan yun ako. Gamay ra gud to na nisiwil ra gud tudlo nga unod bitaw na niturok ra gid na siya. Ya sabod magmedyas, sabod maghabol, kay mo sabod mo ra gilok pa man ipaputol ta juga. Siguro ang uban siguro di na nila ipaputol kay ayaw kay nagdalag swerte.
Nagdalag swerte na. Ipaputol gid nako. Moto na gi-injeksyonan ang akong tudlo sa akong tiil, side by side din gyud sa kilid-kilid bag-injeksyonan basta kaya nahadlok nako, gipahayang ko. Injeksyon na ganito agay ba. Duha, kanya gi-injeksyonan nagtumoy sa tunitubo nga unod, gi-injeksyonan. Pag humag-injeksyon, kuha dahil gihiwa na bati gid nako nga nahiwa ay ko ana ko ba. Tatod na wala naman gihitahi na di ay. Okay, so kinabuhi pag magampo ta nga Ginoo, ligo na gyud kami ni anang mga panahon na. Amen. So salamat mag-ato diha magbinuutan ta kay kung matinuod tong study ni Larry Larkins na ang mga hintil rapture yun ni grasya raning ato rapture di pating haya-haya. Usa lang kapag pamilok. In a twinkling of an eye, we will be all changed. Ingon ang Biblia, kitang tanan, mga usab, usa kapag pamilok. Praise the Lord. Itong palakpakan na Ginoo niya na. So, maugyod na siya. Unya, giistadihan po nako na sa kanasuran ko no, nagkatag do ko no ning mga pinili, nagkatag na. So, sa upat ko no ka kantos kalibutan ka ng NEWS, diha daw yun kuno birahon sa rapture. Doon na yun kuno'y kanang giingon na makusganon, force. Na unya sa Matthew chapter 24, praise the Lord, magdinaganay man po daw kuno. Sakani no, ang ato lang diha nga andam lang yun ta sa tanang panahon. Amen? Andam lang ta. Ang tanang andam, ingon amen. Okay, pahiyo may lang. Okay, wa man ta pasag di sa Ginoo. Amen. Wa man batagot ma. Kapila mi dinhi nagputo, nagsuman di ay. Okay, so lipay kaayo ta dire. Okay, praise the Lord. Maayo bang Dios? Nakuha ninyo ang mensahe? Ang first, second mission ni Jesus. Unang misyon, nahitabo na. Mao nang atong gisaulog sa mga kasagaran Christmas. Hoy, Pasko na. Maglipay na ta kay Pasko na. Pero wala na sila makasabot. Ang tuyo sa ginunganong ni Anhesia. Aron ipadayag niya ang tinuod nga kaluwasan. Kay human ni ani, mubalik siya pag-usab ang iyang katuyuan mao, hukman ang tao kung gikinabuhi ba niya ang iyang gitudlo samtang dinhi pa siya ni ining kalibutana. Okay, dugay-dugay na magitang simba-simba nato dinhi. So, kanang inyo mga Biblia, praise the Lord, panggaag yun na. Badlisi ang importanteng mga butang bulahan kaayaw kita nga naanay pulong sa Ginoo ikumparar sa wala pagyunta sa Ginoo sa una. Ang ato diha sa unang panahon makakaon ra, maura, makakaon, malingaw, malipay, maura. Pero karon lahi naanatay gipaabot, amen ba? Ang atong gipaabot dili kining kalibutana, praise the Lord. Naay umaabot nga tinuod nga gitawag na spiritual world. Puno sa tinuod nga pagkamatarong, walay kurap. Si Jesus maoy nahimong hari ni anang kalibutana. Puno sa kalipay, gawas nun ang tanan. Unya ang atong mga panglawas, praise the Lord. So nindot bang pulong sa Dios, amen. Okay, so maon nang giingos Biblia, ang mulahutay hangtod sa katapusan, mauray mamaluwas, manindog kita. Ginoo, salamat sa imong pulong. Dili gayud kami matagbaw nga maghisgot tungod kay wala may bakak ang imong gisaad. Mga Ginoo, malaumon ug malipayon kaayo kami. Diha gani sa imong pagkabanhaw, igo na kanamo Ginoo nga naangkon namo ang kinabuhi. Busa karong adlaw panalangini ang tanan nga naay mga idulungog. Ug salamat sa unang Domingo sa among pakiguban sa pagtigom sa pagsimba diha kanimo. Sa ngalan ni Kristo nga among Dios. Amen.